And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nag-threesome kami ng jowa ko. Hi, DJ Rocky. Itago mo na lang ako sa pangalang Vince. 21 years old. At ito, ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko nung kasagsagan ng pandemya. Grabe na lang ang takot ng lahat. Maraming mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Marami ring mga pagsubok ang pinagdaanan ang bawat isa sa atin. At syempre, total lockdown. At habang lockdown, tamang download lang ako ng mga dating app or gay app kung saan pwede kang makipag-chat o makipagtawagan. Tamang scroll lang ako hanggang sa meron akong nakilala. Itago natin siya sa pangalang Akiro, 25 years old. Medyo mas matanda sa akin. Pero kung i-describe ko siya, DJ Rocky, napakagwapo niya. Maganda ang pangangatawan, maputi at matangkad. Kumbaga, ideal man ko yung ganong lalaki. Nagtuloy-tuloy ang chat namin at calls pa tuwing gabi. Umabot ng ilang buwan hanggang sa napagdesisyonan naming magkita. Kahit bawal pa talagang lumabas. Tumakas ako sa bahay, kahit gabing-gabi na. At alam kong pagagalitan ako ng mga magulang ko. Pero tinuloy ko pa rin, dahil gusto ko na siyang makita. At ayun na nga, nagkita kami sa labas. Nagkwentuhan kami tungkol sa kanya-kanya naming buhay. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Masasabi kong sa unang araw pa lang nang magkita kami, ay type ko na siya. Nagpatuloy ang pag-uusap namin through chat. Then nasundan pa nga ang pagkikita namin. And this time, tapos na ang lockdown. Pwede nang lumabas. Ang kahit sino na may suot na mask. Kaya naman niyaya ko siya sa isang kainan. Nilibre ko siya kasi nga gusto ko talaga siya. Naglakad-lakad kami sa plaza. At doon nagtapat ako ng nararamdaman ko. Sabi ko, gusto ko siya. Sumagot siya na pwede naman nating subukan. At doon nga kami naging opisyal na magjowa. Kilig na kilig ako noon. Pero syempre, hindi ko masyadong pinapakita. Marami kasing tao noon. Then one day, nagbalak siya na humanap ng apartment para doon makapag-solo. Mas lalo akong sumaya kasi magkakaroon kami ng privacy. At nang makahanap na siya, agad akong pumunta sa apartment niya para bisitahin siya. Nagkwentuhan kami. At doon may nangyari sa amin. Yes, DJ Rocky. May nangyari sa amin ng boyfriend ko. Pagkatapos noon ay nagkwentuhan kami. At habang nagkukwentuhan kami ay inilibot ko ang paningin ko sa kanyang bagong apartment. Meron akong napansing larawan. Larawan ni Akiro na merong kasamang lalaki. Nakaakbay pa ito sa kanya. Nang kunin ko yun, tinanong ko siya, sino yung kasama niya? At ang sabi niya, pinsan niya lang daw yun. Hindi ko na pinansin pa. May tiwala ako sa kanya. Then isang araw, lumabas ako para bumili ng gamit namin sa bahay. Pagtawid ko, nakita ko si Akiro na kasama yung lalaking nasa picture. Magkaakbay sila habang naglalakad. Noong una hindi ko masyadong pinansin kasi nga baka magpinsan sila. Pinagsawalang bahala ko lang yun. Kinagabihan, nagkita kami uli ni Akiro. At sinabi ko sa kanya na kung po pwede, ay ipakilala niya ako sa pinsan niya. Then ang sabi niya, hindi pwede. Hindi nila alam na ganito ako. Then sabi ko, sige. May tamang panahon naman para dito.
Pero DJ Rocky, sa kaloob-looban ko, ang sakit-sakit. Parang kinahihiya ako kahit sa pinsan niya. Pero ayun nga, dahil sa angking kong karupukan, napapayag niya ako sa kagustuhan niya. At, inalok niya ako na may mangyari uli sa amin. Pumayag naman ako. Makalipas ang ilang buwan, napansin ko, nakasama na naman niya yung pinsan niya. At sa lugar na napakadilim pa. Magka-holding hands silang dalawa. Para bang ang sweet-sweet nila. Then hindi ko inaasahan ang sumunod na pangyayari. Nag-kiss sila. Napaisip ako bigla. May magpinsan bang naghahalikan? Kaya sinundan ko sila papunta sa apartment na tinutuluyan niya. At doon na ako parang binuhusan ng malamig na tubig. Narinig ko ang pag-uungulan nilang dalawa. Hindi ko na binuksan pa ang pintuan. Imbis na magalit ako, sampalin yung sinasabi niyang pinsan niya. Umalis ako ng apartment. At umiyak na lang. Dala-dala lahat ng sakit ng nararamdaman ko. Makalipas ang isang araw, meron akong natanggap na mensahe. Pinapupunta ako ni Akiro sa apartment niya. Hindi mawala-wala sa isipan ko yung nakita ko. Yung narinig ko. Pero pumunta pa rin ako sa apartment niya. Nagulat na lang ako nang makita ko yung lalaki na sinasabi niyang pinsan niya na nakaupo sa sala. Sabi ko kay Akiro, ba't mo ko pinapupunta? And then sinabi sa akin ni Akiro na yung lalaking nakita ko sa picture, yung lalaking nakita kong kasama niya na nakaakbay sa kanya, yung lalaking naka-holding hands niya na tinatawag niyang pinsan niya, ay boyfriend niya for 3 years. Ipanaliwanag niya lahat. Nagkasundo pala sila na maging open ang relationship nila. Kaya ganun yung setup nila. At habang sinasabi niya yun sa akin, walang patid ang pagtulo ng mga luha ko sa mga mata ko. Tinanong niya ako kung pwede pa ba naming ituloy. Napaisip ako. Siguro maraming hindi sasang-ayon sa desisyon ko at maraming mapapakunutang noo magagalit. Pero pumayag ako. Tinuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Akiro. Ang pumayag sa kasunduan na kami habang may sila. Niyakap niya ako. At sa pagyakap niyang yun, kung ano-anong pumapasok sa isipan ko. Pero wala, mahal ko. Kahit masakit na para akong kabit, tinuloy ko. May nangyayari sa amin habang may nangyayari sa kanila. Then one day, chinat niya ako. Pinapupunta niya ako ng apartment. Nandun yung jowa niya. Hubot-hubad. Nagtaka ako. Pinahiga niya ako sa kama. Niyaya niya ako na kung po pwede, 3 kaming magsalo-salo sa isa't isa. Pagkatapos nun, diring-diri ako sa sarili ko. Iyak ako ng iyak. Kinabukasan, kinausap ko si Akiro. Ang sabi ko sa kanya, gusto ko nang tapusin ang lahat. Pero nagmakaawa siya sa akin at sinabi niyang mahal na mahal niya ako. Pero sabi ko, hindi na to tama. Ayoko nang bilugin mo uli ang ulo ko. Kaya nakipag-iwalay ako sa kanya. Nakipag-iwalay ako kay Akiro ng walang pag-aalinlangan. At parang nabunutan ako ng tinik sa lalamunan.
nawala sa malademonyong lugar. 1 taon na rin ang nakalipas. Single pa rin ako. Pero okay lang dahil kontento ako sa sarili ko. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang restaurant. At kung tatanungin ninyo ako kung meron pa kaming koneksyon ni Akiro, wala. Wala na. Sa lahat ng mga nakikinig dyan, piliin ninyo kung ano ang tama. Dahil dun kayo mas magiging payapa. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Vince at ito ang aking secret file. Kontrobersyal. Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! Mas pinainit. Wala siyang kwenta ka ba? At mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secret. Top Secret. Top Secrets. Hi Kabisyo! It's me once again, DJ Rocky Terra. At sinusubukan po nating tawagan uli ang ating caller na si Nika kasi meron siyang sinabi dito. Ay, bigla na lang siyang bumitaw. Hindi naman tayo si Morissette. Gusto agad bumitaw. Anyway, sinusubukan po natin siyang tawagan uli. So, I'll play one song and let's see kung maririnig natin ang kanyang boses ulit. Ay, ayan na siya, ayan na siya. Hello? Hello po. Nika? Yes po, yes po. Ayan, akala ko namin nawala ka na. Akala namin bumitaw ka na. Buti na lang. Nagbabasa lang po ako ng comment. Nagbabasa ka lang ng comment. Ako, kung pansinin yung Opo. mga comment, baka mamaya itigil mo yung pagkukwento mo sa amin. Anyway, Nika, tuloy mo na yung Po. top secret mo. Nandun na tayo sa parte na iniwan mo sila sa hotel o iniwan mo yung jowa mo Enjoy dapat. yung jowa ko lang po. Yung jowa pala. During that Sorry. time, iniwan Yung ko siya jowa na... mo, Opo. yung jowa mo Iniwan ko iniwan siya sa hotel. Okay. Opo. Tapos, nalaman mo na? Pumunta siya ng 6 p.m. ata sa Walking Street para mag-bar fine. Mhm. Opo, doon na nga po tayo sa binar fine niya yung best friend ko. And then, dumating sila sa room, nag-make love na sila. And then, after na lang mag-make love, doon palang sinabi ng boyfriend ko na kilala mo daw ba ako? Which is ako yung tinutukoy niya sa best friend ko. Mhm. Hello po. So, anong sagot ni best friend? Nashock po siya kasi hindi niya kasi kilala yung boyfriend ko, which is yung mukha lang. Nashock siya, pinakita niya yung picture namin together, pati yung pag-out of the town namin, ng mga pictures namin. Nashock yung best friend ko dahil nga doon sa nangyari. Wala na bang magawa kasi nag-make love na po sila. Mhm. So, huli na ang lahat. Opo, huli na po ang lahat. Tapos directly tumawag itong best friend sa akin Mhm. para isumbong yung ginawa ng jowa ko. Kasi ang loyalty ng best friend mo nasa iyo. Etong Japanese na jowa mo, talagang may intensyon na kumana ng iba. Opo. Kasi, Yun nga pero mo, po. kilala niya yung mukha ng best friend mo, tapos yung pa talaga yung pipiliin niya para kananain, diba? Opo. Aloka. Yun nga po eh. Tinanong ko din po yun sa kanya, but ang dami-dami naman dapat babaeng kukunin doon, but yung best friend ko pa. Mhm. Tapos, ang sagot niya lang po is, para lang daw po magkalinawagan, parang ganon. Kasi nga po, mayroon kaming arguments na something Mhm. na hindi nga po namin, na pag
mapagpaunawaan dahil dun sa babae na yun sa KTV ng Malate. Pag nag-uusap kayo ba ng jowa mo, English all the way? Opo, fluent po siya mag-English. Buti marunong siya talaga mag-English. Kasi baka dun din Marunong. manggagaling yung misunderstanding ninyo, di ba? Hindi po marunong po siya mag-English. Mhm. Okay, So, so yun nung naman. nalaman mo, tapos tinawagan ka ng best friend mo, anong ginawa mo? Kinonfront mo ba tong jowa mo na na maghihiwalay na kayo? Nagsabi ka ba ng ganon? Opo, directly blinak ko po siya tapos ginamit niya yung CP ng best friend ko para tawagan ako ulit dahil nga para daw mag-explain. Pero hindi na po ako hindi ko na po in-answer yung call ng best friend ko, which is umuwi na lang din po siya. Tapos umuwi na po siya ng bahay nila tapos pumunta po siya sa bahay ko para i-explain lahat. Mhm. Nakinig naman din po ako kasi hindi naman talaga kasalanan ng best friend ko na kasi hindi niya kilala yung boyfriend ko eh. Mm-mm. Siguro kung kilala niya lang siguro yung mukha ng boyfriend ko, hindi naman siguro siya sasama. Pero hindi ko rin po kasi alam eh kung sino talaga yung sisisihin. Mm-mm. Pero sa ngayon po, parang nagkakalabuan na din kami ng best friend ko dahil nga po dun sa nangyari. Mhm. Tapos, binako na po yung Japanese. Panay po siya sorry. Lahat po, gumagawa na po ng dami account para lang mag-sorry. Pero, hindi ko na po ina-accept. Mhm. Pero bakit kayo nagkakalabuan ng best friend mo? Total, sinabi naman niya sa'yo yung totoo. Hindi naman siya nagkulang sa iyo. Bakit may nailang ka ba sa kanya? No-awkwardan ka ba? Opo, parang ganun. Kasi nga po dahil po dun sa nangyari. So ayaw mo na talaga makipagbalikan dito sa Japanese na ito? Hindi na po. Mhm. Kumbaga, Sobra din kasi maraming babae. Hindi naman po siya ganyan dati. pero Recently lang po talaga. okay lang ba sa'yo na yung dati nagtitable siya ng babae, alam mo yun, nag-aaway kayo dahil dun, di ba? Opo, yun nga po yung hindi namin nakapagpaunawaan na lagi kami may arguments about sa pagtitable niya. Ng mga ganun. Minsan pag pumupunta din kami ng Malate, pag nag-stay kami doon sa Malate, nag-table din siya sa sa mga babae doon sa KTV. Pero okay lang naman sa akin yun kasi table lang naman at saka andun naman din ako. Mm-mm. Alam ko kung anong mga galawan. At saka nakikita ko naman sila at saka sa akin naman nakatabi yung girl, hindi naman sa kanya. Mm-mm. So, nandun Yun ka sa lang. part na inaalaw mo yung ganun as long as kasama ka and as long as nakabakod ka pa din sa jowa mo. It's just that gumalaw Opo. itong jowa mo ng mag-isa, nag-bar hopping, tapos dumating pa sa punto na namili talaga ng babae at yung best friend mo pa. Opo. Palagay mo yun lang yun? O meron pang iba? Hindi ko nga din po alam kasi hindi ko naman po siya pinagbabawalan. Pag mag-KTV, may tinitable siya, okay naman, inaalaw ko naman siya, hindi ko naman siya inigpitan. Pero bakit mo siya Ang inaalaw na tanong- mag-KTV? I mean, yun ba yung hobby niya talaga dati pa nung nasa Japan siya? O ikaw ba komportable ka din na nagpupunta siya ng KTV? Wala namang hindi ka nararamdaman na masama? Parang gano'n? Hindi naman po kasi 3 years na kami. Pag umuwi talaga siya, first, halimbawa ngayon nag-arrive siya ngayon. So, doon na po ako nag-wait sa hotel and then until makabalik po siya ng Japan. Nagstay po ako sa kanya until makabalik siya ng Japan. So, wala pong pumupunta na ibang babae sa room namin pag andun ako. Pero hindi ko rin din po alam kung pag andun lang ako, pero mamaya pag wala ako, baka mamaya may pinapapasok na ibang babae. Yun din po ang hindi ko rin po alam. Kasi simula nang malaman mo ang nangyari sa best friend mo tsaka sa jowa mo, malamang sira na din talaga tiwala mo sa jowa mo. So kahit ano pang Sobra sabihin po. niya at kahit ano pang gawin niya, wala, sirang-sira na yung tiwala mo na kahit anong ikilos niya, parang iisipan mo siya ng masama hanggat hindi mo talaga napapatunayan na wala siyang ginagawang masama. Hanggat hindi kayo 24/7 magkasama, 'di ba?
Mapapraning ka kapag wala siya sa tabi mo. Ano kayong ginagawa niya? Opo. Baka may ginagawa na namang kababalaghan, nagte-table na naman ng iba, tapos dadalhin na naman sa hotel. Yung mga ganun ba? Opo. Yun nga po. Sa ngayon, may manliligaw ka ba na iba? Wala naman po. Hanggang ngayon ba, masakit pa rin ba? Opo, kasi last month lang po nangyari. Parang fresh pa sa akin. Fresh pa sa'yo. Opo. Eh, anong pinagkakaabalahan mo ngayon kung hindi ka nagtatrabaho? Sabi mo kanina. Meron naman po akong sari-sari store. Opo. And then, Natinda ka. Wala bang pogi dyan? O ang hanap mo ba, afam? Ano bang hanap mo ngayon? wala po siguro. Wala po sa ganun. Wala pa sa... Kailangan ko munang mag-move on. Ay, oo naman. Kailangan mo pang Opo. hilumin yung sugat na... Opo, 1 week na akong nagiinom. 1 week na akong hindi nakakatulog dahil sa kakaisip. Paano nangyari yun? Sa dami-dami ng babae. Ba't kasi yung best friend ko pa? Or intention niya talaga na gawin yun para saktan ako? Wala naman akong ginawa. O sige, dahil gigil na gigil ka pa ngayon sa nararamdaman mo, bibigyan ka ng pagkakataon para bigyan ng mensahe. Yung hapon na ex mo, in English go. Wala. Hindi Hindi po pala to. nakikinig. Di okay lang yun. Para lang may mababalikan ka, di ba, na tumawag ka sa programa ni DJ Raketera. Mapopost to sa social media ng Love Radio. O, sige na, go ahead. Ano ba tawagan ninyo ni Japanese ex? Oh my God. Ano ako? Tumawag ka na nga sa akin, ngayon ka pa mahihiya. Ang dami mo nang kinuwento, ngayon ka pa mahihiya. Pwede pong kahit wag na mag-message. Ayaw ko pong mag-message. Ayaw mo talaga mag-message. Sure ka? Ayaw. Final answer. Opo. Okay, sige. Madali naman akong kausap eh. O, ibig sabihin hindi na ako mag-overtime. Okay, sure ka ha? Last chance, wala na. Opo. Okay. Opo. Hindi po. Ayaw ko po kasi. Sige, Thank maraming you. salamat ha. Sana kahit papaano Thank you, gumaan yung thank you. nararamdaman mo ngayon. Nakagaan ba? Opo. Okay. Maraming salamat, Thank Nika. you po. Ingat ka Thank you po. palagi. Thank you. God bless. Yan, God bless. Arigato. Ay. Okay. So, yun na yun. Nalaman natin. Ngayong araw na ito na may ganun pala. Pwede palang mangyari yun. Grabe, parang napapanood ko na to sa secret file tapos ngayon napapakinggan ko na siya ng live. Straight from the sender's mouth. Parang ganon. Ganon yung feeling. Pero, wala ganon talagang life. It's like a box of chocolate. You'll never know what you'll get. Uy, anong movie yon? Alam nyo yarn. Di mo alam kung saan movie yon? Forrest Gump yun. Totoo. So, minsan may darating sa buhay natin, hindi para magstay forever, kundi para magstay lang for a season. Maybe for a reason, para turuan tayo kung paano magmahal, kung paano maging NBI, kung paano maging magaling na investigador. Yun minsan may mga ganung klaseng taong darating sa buhay natin para malaman natin sa sarili natin kung gaano tayo kagaling na investigador. Or pwede rin naman na may dumating sa buhay natin na isang tao na mananatili panghabang buhay. At hanggat hindi mo pa nahanap yun, malamang sa malamang, marami kang matatagpuan na mga taong panandalian lamang. And all you need to do is to enjoy the journey. Kung masasaktan ka dahil nagmamahal ka, then so be it. Pinili mo siya, pinili ka niya, pero pinili ka rin niyang saktan. Nakapag-chuk-chak chenes tuluwang duget siya sa best friend mo, tinable niya.
binar out niya. Tama ba yung term? It's out of your control. Hindi mo makokontrol yun. At bakit mo hahayaan yung sarili mo na mapunta dun sa ganong klaseng sitwasyon kung pwede mo namang piliing lumaya? Total, di pa naman kayo kasal. Total, kabisado mo yung sarili mo. Non-negotiable mo yun. Na ayaw mo nang manluloko. Ayaw mo na may ginagawa. Nakakaiba at mali kapag nakatalikod ka. Kasi kahit sabihin natin na, oo, may lahi. Afam. Sabi ng iba, sagot sa kahirapan. Kahit na may pera. Kahit na yung tsansa mataas sa pagkakaroon ng anak na pwedeng maging artista. Hindi pa rin yun pwedeng maging basehan or sole basis para piliin natin yung taong yun. He may have those qualities. Pero ang tanong, consistent ba siya sa pagpapakita at pagpapadama ng totoong pagmamahal sa iyo? At tapat na pagmamahal sa iyo. Yun yung klase ng pag-ibig na masarap namnamin. Yun yung klase ng pag-ibig na patutulugin ka ng mahimbing. At sana yun yung matagpuan mo, Kabisyo. Yung imbes na hindi ka nakakatulog ka ng mahimbing. Humihilik pa. Sa mga kabisyo natin na gusto mag-share ng kanilang top secrets, pwede kayo mag-share sa akin. Every night naman, mga 11ish ng gabi, basta pagkatapos ng secret file yan, tawag lang kayo sa Viber number namin. So, hanggang dito na lang. Mamaya naman tayo ulit alas 9. Inabutan na naman tayo ng bagong araw. So, Friday na po ngayon, no? I gotta say GTG as in gotta go. Mamaya makikita niyo po ako sa Bulacan. Para sa bayad ka panalo ka promo. Mga alas 9 na umaga nandun na po ako. Ganun talaga kapag kailangan ng pera. Walang pinipili. Charot with Darot. So, yun lang. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera, ang tagapagprotekta at siwalat ng inyong pinakatatagong sekreto. At kayo'y nakatutok dito sa station number 1, 90.7 Law Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Maraming salamat, Kabisyo. Good night. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me once again, DJ Rocky Terra. At ito po ang programang Top Secrets. Today is Friday. So, ang tema ng ating Top Secret ay SPG as in Super Pack Ganern. Kanina nga, nagkaroon tayo ng first caller natin at mabigat ang kanyang kwento. Hindi ko ina-expect na hindi pala pang SPG talaga, nakatatawanan lang ang pag-uusapan natin. Ito pala ay mabigat. I just hope yung kaninang SPG caller natin, top secret sharer natin,
ay makatagpo ng kapayapaan sa puso't isipan niya. And that will only happen kapag nailabas mo na yung nararamdaman mo na-communicate mo na yung feelings mo towards that person na alam mong naiilang sa'yo, na alam mong matindi ang ilang sa iyo. Anyway, ngayon po meron na tayong caller. Second caller natin to para sa programang Top Secrets. Hello, magandang gabi. Hello po, good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung taga saan ka at anong alias mo? I'm from Cebu City po. I'm Sam. Sam from Cebu. Sige nga, batiin mo nga lahat ng mga Cebuanong nakikinig ngayon. Hello, mayong gabi. Kaya taga Cebu. Yun lang. Ay, yun. Opo, yun lang. Mayong gabi isa kaninyong tanan o sa tanan nga namin daw diri karon. Yun. Kasabot ko pero gamay lang ha. Jutes lang yun ngayon. Jutes lang tawag doon. Jutes lang pala Parang light naman, di ba? sige, sige. May top secret ka ha? Ay, yeah. Naa. Naa. Okay, sige. Sam from Cebu. Ano ang top secret Yes mo? po. Okay, so, I am Sam from Cebu and then ito po nangyari na last 3 months ago. So, while having some business matters, meetings in one of the places here in the Philippines, I think I'll just share it in Siargao, having some business meetings and as well some part of it is a vacation. I have met a girl who's also a solo traveler in which nurse siya. And by the way, yung background ko, I have a 2-year relationship with my girlfriend and medyo, let's say na medyo unstable, but getting or working out with our relationship. But Kumbaga, rocky yung inyong relationship ngayon. yeah, medyo lang. Medyo lang, hindi naman ganoon. Parang sa time lang nagkulang. So, yun, nakilala ko yung nurse from Australia. And first, nung nagkita kami while naliligo sa beach, I never thought na magkakagusto siya. He will like me as kasi hindi naman ako ganun kagwapuhan. So, I just approach her. and then I Patingin say, nga, "Hi." patingin nga. Sino ka mukhang artista? Hindi. Hindi talaga. Medyo matangkad lang. Ano bang Pero- height? Anong height? 6'1". 6'1". Tangkad nga, malaki. Syempre. Yung, yung Dax. paa mo. Max yung height ko. Oo, malaki. dax yung height. Okay. Tapos, hindi mo akalain na magkakagusto itong girl sa iyo. So I just invited her for a dinner there. And then, afterwards, nung nagiinuman, gusto niyang umuwi. Bumalik doon sa hotel, one of the hotel doon. And then, magkalapit lang din kasi yung tinistayhan namin. So, mga 10 pa yun. And then yun, may nangyari na di dapat mangyari. Wait lang. And- Gusto ko malaman kung kanino kayo nagstay, saan kayo nagpunta, sa'yo o sa kanya? Sa kanya, yung sa room niya. Sa kanya. So, paano nagkayayaan na, akyat muna tayo dito? Hinatid mo ba bilang gentleman ka? Actually, siya yung nagyaya na yung parang uuwi na daw kami. Babalik na daw dun sa stayhan namin. Siya nagaya na So- bumalik na kayo sa pagsistayan ninyo. So, inaya ka niya bigla dun sa, sa room niya.
So, parang ganun, baka gusto niya lang at that time na pagpahatid. But she let me go into the room. So, ayun, parang nakonsensya nga ako eh. Kasi parang medyo may fiancé din kasi siya. Ayun. May So, fiancé siya? Yun nga eh. And then, we are still communicating right now. My fiancé siya. She's really beautiful. And then, yung fiancé niya is hindi Pinoy, Australian. So, you know, yung after the experience, sabi niya, yung mga Australian daw, oo, medyo malaki talaga daw yun. Pero, pag Pinoy daw, in terms of performance daw, medyo matagal. So, nagkaroon pa kayo ng case study, Pumunta kayo ng room para mag-case study? Kaya nga, DJ. So, yun pala yun. Opo, yun. So, parang nanibago ako kasi hindi kasi ako ganun na type na person. That was my first time encountering ONS. And actually, first time ko din na nakita sa TikTok tong Love Radio Manila while scrolling kasi wala akong magawa ngayon. So, narinig ko yung share. So, sabi ko, back of my mind, okay, allow me to share this one. Kasi medyo unique din naman. Or hindi naman ganun ka-unique. For sure, uso to sa mga kabataan ngayon. Though hindi naman ako ganun katanda, but medyo, yung nurse kasi medyo bata kaysa sa akin. So, parang ganun. Gusto ko malaman kung nasa banyo ka ba ngayon. Hindi, nasa room. Nasa room. Medyo ma-echo kasi yung background mo. Parang feeling ko nakapirmi ka sa isang lugar na medyo, alam mo yun, ma-echo, ganyan. Yung tipong para hindi ka talaga mahuli ng kung sino man yung dapat makapanghuli sa'yo. So, yung pala ginawa mo sa Siargao, nag-ocular kayo sa kwarto ng girl. Oo. Ayun, ang saya-saya. Masarap. Oo, kasi that was my first time encountering such experience. And then sabi niya, nasarapan din daw siya kasi medyo matagal tayo. Ang taray, Medyo may may- results agad. Oo, tumatawag pa nga siya hanggang ngayon. Kumbaga may hypothesis pa lang kayo doon, tapos may objectives pa lang, tapos biglang may output na, may results na. So, parang natakot nga ako baka mabuntis. Pero di Gumamit ba kayo ng ng pamprotect? Hindi. Ha? Bakit hindi? Nag-trust lang ako sa kanya kasi sabi niya nurse siya eh. Nag-trust ka lang sa kanya. So hindi ako gumamit ng trust. Uy, wala tayong in-endorse dito. Sorry. So, ganun pala. Kapag pumunta ka ng Siargao, nagiging single bigla. Yun nga. So, Bakit ka ba pumunta ng Siargao? Dahil sa trabaho? Yeah, part of it. Business. Trabaho. Tapos itong girl, nagbabakasyon lang. Ha? Yes. Nagbabakasyon lang. Naku, matutuloy kaya yung kasal nila nung Baka hanap-hanapin ko nung babae, Sabi mo, magka-chat kayo, di ba? Oo, ayun naman din. Nag-chat yung girl, tapos sabi niya, magbabakasyon daw siya this coming November. She would like to go in Manila. Parang, it can, parang na-awkward ako nga. Ewan ko lang. Dire-replyan mo naman. Oo, matok show. Kasi maganda. Sino ka mukhang artista? Ikaw, kasing ganda mo. Ako, singganda ko talaga. Hindi ba ako nagpupunta ng Siargao, Baka isipin nyo ako yun, Hindi ako yun. Tsaka loyal ako. Faithful ako. May fiancé pa naman ako. Ayun. Sabi nga nila, mas madaling hulihin yung manok na may tali. Sabi nga nila mas madaling hulihin yung mga manok na may Tali. tali. Ikaw nakatali. Oo. Nakatali ka na, 'di ba?
Ba't di ka pa Yun nga nahuhuli? Anong realizations mo? Po? Anong realizations mo matapos ang lahat? I think that was bad, hindi magandang experience. And Di magandang experience, pero masarap. Oo, hindi. dapat hindi tularan. Dapat di talaga tularan ng mga kabataan ngayon. Kasi medyo uso pa naman yung HIV. So that was a very first time for me. So nagpa-test agad ako. Yun, prep. Kasi nag-search ako agad. So ayun, my advice to others is parang wag na lang, hindi na tangkilikin yung mga ganun. Yeah. Hindi na dapat, sinusunggaban yung mga ganong klaseng imbitasyon. Kasi kapag gusto nyo maging gentleman, ihatid nyo lang hanggang pinto. Huwag nyong ihahatid hanggang looban. Ano ba yan? Sasakay ba ng tricycle yan sa loob ng kwarto? Hindi naman, diba? O, hindi sasakay ng tricycle, pero sumakay sa'yo. Ay, nako. Sana talaga hindi na magtuloy-tuloy yung pakikipag-anuhan ninyo. Baka magkahulihan pa kayo niyan, May balik yan, may balik yan. Sinasabi ko sa inyo. Mahal mo ba girlfriend mo? Of course. Talaga? Parang- Paano nyo nagagawa yun? Yung meron kayong ka-eme, tapos may mahal kayong iba? Parang yun sa moment, I don't know if you have experience, looking at you. Hoy, wag mo akong itutulad dyan! Wag nyo ako isama! Nakilala ka lang. There's something, you are curious, you have no experience kasi medyo straightforward ako na tao dati. Ngayon lang parang na-experience yung mga ganun. So, it's very unusual for me as well. Na-curious. Kaya ba ma-advise mo na mas maganda na nagawa mo lahat ng mga kalokohan mo nung bata ka kaysa sa tumanda ka tapos wala ka pang nagagawang kalokohan? Yan, tamang-tama eh. Kasi while I was still studying in my undergraduate degree, graduate degree, postgraduate, wala kasi, medyo focus kasi ako sa studies ko and then sa work ko to make sure na I can provide for my family. So parang ganun. So helping my mom. So wala talaga akong parang ganun, yung gimmick. Honestly, hindi ako nakapag-try mag-gimmick ng college. Nasa library lang talaga. So medyo unusual sa isang lalaki dati, di ba? So ngayon lang na-experience yung ganito. Dahil sa mga napakinggan ng ating mga kabisyo, marami nang nagka-trauma ulit. Charot! Ay. Anyway, thank you for sharing your SPG secret file to us or top secret to us, Sam of Cebu. And by the way, kaya po siya nag-i-English Feeling ko lang naman, kaya siya nag-i-English kasi mas komportable siyang gamitin yung language na English kaysa sa Managalog siya. Tama ba? Ganyan yung mga Cebuano, diba? Mas komportable silang gamitin yung English over Tagalog. Tama ba? Yeah, I prefer talaga English, but I live in Quezon City when I finished my elementary years in Quezon City actually. So, di naman ganun kahirap para sa akin, but I prefer na ngayon yung Bisaya at saka English instead of Tagalog. Marami kasi akong kilalang mga Cebuana na hindi masyadong magaling sa pananagalog. Mas nakakapag-express sila ng kanilang sarili kapag nag-i-English sila. So, yeah. Medyo dumugo yung ilong ng iba pero okay lang. Kaya pa naman namin. Basta naintindihan namin na nasarapan ka kahit may mga jowa kayong dalawa. Ha? Anyway. Huwag ka sa akin magpasensya sa jowa mo. Ikaw magpasensya. Ay nako. Anyway, thank you very much, Sam from Cebu. You're welcome and God bless. God bless. Bye-bye. Bye. Ay, hindi ko na napatapos yung sinabi ni Sam doon. Alain niyo, nagsargaw lang, may nakilalang ganun. Alam niyo, pwedeng gawin niya ng mga single, pero kapag may relasyon na kayo, huwag niyo nang gagawin yung ganun. Wait lang, may tumatawag pa. Pakinggan ko nga muna to. Hello?
Hello? Ito na pala. Hello? Wait lang, hinahan ko lang. May kasalanan ba ako sa'yo? Hello? Hello? Yes. Narinig. Rocky. Oy, kumusta ka? Ah. Balita sa'yo. Ito, nagdadrive pero sige, hindi lang. Carry lang? So parang ako pa may kailangan sa'yo Ba't napatawag ka ngayon? Hindi, mayroon lang akong top secret. Ay, may top secret ka din. SPG to Oo naman. Baka mag-enjoy ka pa nga eh. Ay, ako mag-enjoy. Sige nga. Gusto ko marinig yan. Pero wait lang. Itapat mo nga yung mikropono ng cellphone mo sa bibig mo. Naka-speaker ka ba? Subukan ko mag-ano. Subukan kong... Pwede kaya i-ano to sa hindi kaya magpi-feedback kung i-connect ko sa audio ng sasakyan. Ano bang gamit mo ngayon? Cellphone pero nakaano ko Malayo ka. Oo. Sige, subukan mo. Ito, naka-connect na. Nakakonect ka na? Wait lang. Naririnig ka na namin. Naku, parang Ano, to. Nagdadrive siya. Nagdadrive ka ba? Pwede bang gumilid ka muna? Kasi ayaw namin maaksidente ka. Ganun ka namin inaalagaan. Sige, hindi. Papahawa ko na lang kay YT. Ay, papahawak mo yung alin? Cellphone. Ikaw Gusto mong magpahawak ng cambio Pwede na tayo mag-umpisa. Pwede na daw mag-umpisa. O sige, simulan na natin muna. Anong alias mo? Tawagin nyo na lang akong Diego. Kasi pag yung real ko, baka maraming Makakilala. makilala. Naman. Sige, your secrets are safe with me. Huwag kang mag-alala, Diego. Diego, tagasan ka? Taga Fairview. Layo Fairview. Traffic nga dito ngayon, sobra. Sobra, hindi ka pa nakakauwi sa inyo ngayon? Ano po? Hindi ka pa nakakauwi sa inyo ngayon? Hindi po, papasok pa lang po sa trabaho yung wifey ko. Hayahatid ko siya. Kasama mo wife mo ngayon? Sige nga, pwedeng parinig nung hi ng misis mo. Hi ka daw. Hi. Ay, Ayun na. oo nga, parang babaeng nadidiligan palagi Sige. Umpisa na ba natin? Simulan na natin to ng top secret mo. Itong kwento ko tungkol sa isang organization o community na medyo hindi masyado tanggap sa parang secret community. Actually, nasa Facebook naman lahat to pero hindi ka makakapasok kasi dito sa community na to kung wala kang friend na isa sa loob ng community. So ano tong community na to? Ang tawag sa kanila mga swinger community. Ewan ko kung familiar ka dun. Hindi pa, pero sige nga, pwede mo ba kami bigyan ng impormasyon dito sa swinger community na to? So itong swinger community kasi binubuo siya ng couple, uni, saka bull. So ang ibig sabihin kasi nun, paano ba? Pag couple, pag-asawa kayo, may legit, merong doon na lang nagkakilala, ganun. Pag uni naman, unicorn, mga single na kasali doon sa grupo, na wala talaga silang partner. Pag bull naman, lalaki naman na wala rin partner. Pero may mga tatawag din kasing ninja bulls ka ninja uni. Yung mga may asawa pero ang dating nila sa community, mga single, parang ganun. May mga ganyan. Oo, meron. So, umpisa na natin yung... Oo. Member ka ba nun? Member ka ba? Tapos? May member ako, kaya nga ako magkikwento eh. Sige. So, ganito yon. Nag-umpisa lang naman yung pagiging ganito ko sa isang panaginip. So, nanaginip kasi ako one time. Kasi may live-in partner ako before. Mm-hmm. Until now, pero nag-change live-in eh. Wait lang, until now may kalibin ka pero nag-change live-in ka na. Itong change live-in mo na to, ito na yung misis mo na kasama mo dyan sa sasakyan ngayon. Ito na yung nakakaintindi ng pagkatao ko, parang gano'n. Okay, sige. Kaya parang nag-stay ako sa kanya. Taray, para na gano'n lang change court lang Sige, kasi ganito yon. Di na naginip ako, no? One time, natutulog ako, naginip ako na yung live-in partner ko, nakikipag-sex siya sa ibang lalaki. Mm-hmm.
At teka, okay lang ba yung term ko? Okay, may ganun. At talagang tinanong mo siya on the air, ha? Teka, nawalan ba ng signal? Hindi, naririnig ka pa rin naman namin. Nasabi mo na eh. Oo nga. Hindi, O nakikipag-anuhan. Oo. So, nanaginip ako, tapos, parang nakapil ako ng kakaiba. Parang gusto ko siya. Alam mo yon yung, sabi ko bakit ganun? Parang hindi siya normal di ba? Yung iba nga nagpapatayan dahil sa partner, may nahuling kanto, ganyan. Pero sa akin, iba yung naramdaman ko, parang, wow, sabi ko, ba't ganun? Tapos, parang gusto ko siyang mangyari in real life kasi panaginip lang yun eh. So, every time na gagawa kami ng ganun, binubulungan ko siya. What if ka ako na makipag ka sa iba na nanonood ako. So, sabi niya sa akin, alam mo may sakit ka na, magpa-check up ka na, sabi niya ganun. Mhm. So, sinusubukan ko yun every time na ganun ang nangyayari. Sinusubukan ko siyang I-present sa kanya yung idea, Oo. baka sakaling tanggapin niya at gawin Oo. ninyo. So talagang hanggang maghiwalay na lang kami, ayaw niya talaga. So one time, nakilala ko nga to yung kalipin ko. Mhm. So pares kami ng situation. Meron din siyang partner before. Parang hindi sila okay. So nag-ano din siya, nagloloko din naman kasi siya. Doon may partner siya, nagloloko din siya. So pares kami ng sitwasyon. Nagloloko din ako kasi may gusto kong paramdaman sa sarili ko na hindi ko talaga makuha eh. Mhm. So, tingin ko dyan nagkakaroon ng problema yung mga mag-asawa na kaya nagloloko yung isa. Kasi meron silang hinahanap na hindi nila talaga ma-feel. Mhm. So, yun. So, insert So, sila dun sa hinahanap na yon. Fantasy. Fantasy tawag namin dyan sa community. Mhm. Fantasy, oh. So, ayun, nung i-open up ko dun kasi nung magkakilala kami nito, nag-ano kami kaagad nakilala ko siya sa trabaho ko. Bali, nag-open ako na kung meron siya, ilan naging boyfriend niya, ilan yung na-experience niya. Tapos, tinry ko na tanungin kung meron silang video. May video? Oo. Mm-mm. Sabi ko, nahiya pa nga siya nung una kasi actually katabi ko to habang nagkikwento ko. Isa yung kanina. Mhm. Mhm. Yun. Pinanood niya ako ng video tapos akala ko isa lang. So, meron pala siya iba-iba din. Wow, album Yung- pala. May album pala siya. Tapos, ewan ko, kung di rin siya makapaniwala na I accept na meron siyang mga Ganun ganun. siya. Sabi ko, fantasy ko kasi na Wait lang, nakapanood ng Diego. Puputulin lang kita saglit pero gusto ko tong usapan na to. Gusto kong marinig. Naku-curious kami dito sa kinukwento mo eh. So bibitinin muna natin yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon. Kaya huwag Okay. kang aalis ha. Magbabalik po kami. Sige. Ito po ang Top Secrets kasama si Rocky. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Top Secrets. Top secret. Top secret. Top secrets. Hi kabisyo, it's me DJ Rocky Teran. Welcome to the program Top Secrets at meron na nga po tayong caller on the line. Hello, magandang gabi sa iyo. Hello po. Hello, anong alias mo? Violet. Ano? Violet. Violet. Favorite color mo ba ang violet? Yes po. Ayan, tagasan ka Violet? Antipolo? Antipolo, hindi sure. Sabi ko naman sa inyo, ito yung programang pwede kayong magsinungaling sa unang dalawang tatanungin ko, 'di ba? Yung pangalan ninyo at yung lugar kung taga saan kayo. Okay lang 'yon. Pero eto na ang tanong ko sa iyo, Violet, ng Antipolo. Ano ang top secret mo? Meron akong inis
sa aking manager. Meron kang inis sa manager mo. Gaano ka na ba katagal nagtatrabaho dyan sa kumpanya ninyo? Magto 2 years. Magto 2 years na po. Uy, magdadalawang taon na. Tapos itong manager mo, lalaki, babae? Hala, pwede mo palitan din. Pwedeng palitan din. O, sige, kunwari, di natin narinig yung sinabi mo, ha? O, ano siya? Ano na lang. Bading na lang. Ano? Bading na lang, bading. Oh, Becky. Okay, sige. So, etong si manager, gano'n na din katagal siyang manager? 2 years din? Hindi, mas matagal pa siya sa akin. Okay. So, eto bang trabahong to ay unang trabaho mo? O marami ka nang napasukan dati? Hindi, madami na. Madami Pang-ilan na. to. Okay. So, bakit ka naiinis sa manager mo? Wala, typical na ano lang. Nakakainis kasi may favoritism, gano'n. May favoritism. Hindi naman yung manager mo, yung mula ulo mo kang paa, ganon. Hindi naman. Kala ko naiirita ka dahil sa pagmumukha eh. Kasi may ganun, diba, na parang katrabaho mo na kahit wala naman siyang ginagawa, pero naiirita ka dahil sa pagmumukha, yung ganun. Hindi naman. Uy, Violet, naririnig ko yung ano mo. Yung monitoring mo dyan. Patayin mo yan. Ayan. Ay, nawala na si Violet. Ay, alam mo, hindi talaga mawawala yung paminsan, hindi tayo sang-ayon sa mga desisyon ng mga kataas-taasan o mga bossing natin. Pero at the end of the day, kaya sila nilukluk doon sa lugar kung nasan man sila is because merong nakita yung upper ups pa para malagay sila sa posisyon na yun. And I'm very sure hindi naman sila nagsimula agad doon sa posisyon na yun. So kung may favoritism, well, depende yan sa'yo kung tatagal ka pa dyan o hindi. Kung feeling mo, logi kapag ganon, lahat na ng trabaho sa'yo na pinatrabaho, wala nang trabahong nagagawa, yung favorite, edi, wow. Mag-resign na lang, no? Daling sabihin pero mahirap gawin. Pero bago mag-resign, dapat ready ka. Sabi nila, 6 times daw nung sinasahod mo, meron ka dapat nun sa wallet mo, sa bangko mo. Kung wala ka raw nun, huwag kang magre-resign. Kasi ang gagawin mo, napaka-hirap. Wala kang fallback. Kailangan merong ganun. Tsaka, di ba, kailangan pa nating matanggap yung 13th month tsaka 14th month. Yung iba nag-i-stay na lang sa kumpanya ngayon para sa ganun eh. Tsaka para doon sa Christmas party nila na merong ibibigay na goods ngayon. So, huwag magpadalos-dalos ng mga desisyon sa buhay. Tsaka isipin ninyo ha, lahat naman halos ng kumpanya may mga ganyang klaseng manager, ganyang klaseng bossing. Swertihan eh pagdating sa manager. Ako, swerte ako dito sa Love Radio. Ang manager ko, si Mama Nicole. Sobrang love it. O, ayan pa siya, oh. Hello? O, nawala ka. Nag-drop ka kanina ng call. Bakit? Naman. Hinanap ka namin. Wala na. Ang dami ko nang sinabi tungkol sa'yo. Binackstab ka na namin dito. De, charot lang. Nawala ka nga eh. Eto naman. Iniwan mo ko mag-isa dito. Pero, kumusta naman kayo ni manager ngayon? In speaking terms ba kayo? Okay naman. Nagkausap naman na kami. Nagpaplastikan kayo? Charot. Hindi, nagkaroon kasi kami ng before. Ano? Ng issue. Anong issue ba yun? Alam, pag sinabi ko malalaman. Wala na. Wala ka na mai-share sa amin. 1 minute na lang, magko-commercial na kami dito, ha?
parang meron silang yung kasalanan nila, binabato nila sa akin. Nagsalita ako yung mag-shoulder, ganon. Walang accountability yung manager mo tsaka yung favorite niya, ganun ba yon? Parang mga ano sila, yung lazy, ganon. Lazy? Play safe. Play safe. Play safe. So, paano mo dinidil yun? Since, naman, carry ko naman na yung nila. Tsaka alam ko na kung paano i-handle. Since kailangan ko din ng work, gano'n. Mhm. Go lang. O yan, tama, go lang. O mag-usap na lang tayo online, ha? Ito pa ang programang Top Secrets. Magka-commercial break na po tayo. Paracetamol Biogesic for Kids. Kaasarang commercial. Tuloy pa ba natin to, Boy Pindot? Ha? Hello? 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 Sis, nandiyan ka pa ba? Sis, wala ka na. Hindi na kita marinig. Nawala na si sister. Sis, ano na? Violet? Pinapanood kasi kita sa TikTok. Wag din delay ang TikTok na yan. Dito ka dito ka sa Viber call natin mag-concentrate kasi minsan may mga naririnig tayo na tayo lang nakakarinig pero yung mga Viber yung mga nasa TikTok hindi nila naririnig. So ano nang mga ginagawa mo ngayon sa life mo? Hinahayaan mo lang sila? Oo, wala na. Carry lang, lang. Tapos yung isa, yung favorite niya, wala na. Sa malayo na. Sa malayo. O, di ba ikaw na rin yung nagwagi? Oo. Oo. Siyempre, pinag-pray ko yun. Nano ko yun. Kay Lord. Pinag-pray mo pala kay Lord, Lakas mo naman kay Lord. Siyempre. Ay, pero thank you for calling, ha. At least, kahit pa paano ba gumaan yun ang nararamdaman mo? Ayan. O baka... May isa pa akong secret. Ano ba yan? Di mo pa sinabi kanina yung secret mo. Ilang secret ba gusto? Violet, isa lang dapat per call. Ito naman, di sana ito na lang yung kung ano. Ba? Oo, di ka ba na-inform? Ano ba yan? Violet, bukas na. Kailangan na namin matulog. Uwi na kami. Isa pa. I-reserve mo yung Violet, ganito. Tawag ka ulit sa akin sa mga susunod na araw. Sige. Kung SPG ang mo, pwede ka bukas tumawag. Pero kung hindi SPG yan, yung malinis, yung walang halong sexual something, sa Monday, pwede ka nang tumawag. Monday to Thursday. Mag-message ka lang sa akin dito sa Viber line, ha? Okay. Ito naman kasi... Hindi naman siya SPG. Kung hindi SPG, okay lang yun. Monday to Thursday ang tawag, ha? Okay. Ito talaga. Good luck sa'yo sa manager mo, ha? Good luck sila. Good luck sa kanila. Thank you. Ingat ka. Sige po. Bye-bye. Bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic! Pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top secret. Top secret. Top secrets.
Hi, Kabisyo! Meron ka bang tinatagong sikreto? Kung meron ka ngang tinatagong sikreto, eto na ang pagkakataon mo para ibahagi ito. Kung ito ay nakakapagpabigat ng nararamdaman mo, eto na ang programang para sa'yo kasama si DJ Rocky Terra sa programang Top Secrets. At meron na nga po tayong first caller on the line para magbahagi ng kanyang top secret. Hello, magandang gabi! Magandang gabi po. Magandang gabi sa'yo. Ano ang pwede naming itawag sa'yo? Dudong po, Dudong. Dudong! Taga saan ka? I'm from LA. LA. Lower Antipolo po. Ay. Pa-LA ka pa, wala ka namang tuwang. Dodong, wala sa Lower Antipolo. Malamig ba dyan? Ayos lang naman po. Medyo Ayos mahangin. lang. Kasi may Mahangin. bagyo pa po natira. Binahaba kayo sa inyo? Hindi naman po sa awa ng Diyos. Hindi naman po kasi uso sa area namin yung baha po. Kasi nga mataas yung inyo. Mataas. Yes po. Bakit siya naging lower kung mataas? Di dapat higher. Hindi kasi meron tayong upper. Yun yung sa may simbahan. Ako nasa baba na ako lower na ako. Pero kumbaga mataas pa rin yung lugar ninyo. Lower na upper lang. Parang nasa boundary kasi kami ng Marikina at Antipolo po. Okay. Sige. Dodong ng LA as in Lower Antipolo. Ano ang top secret mo? Yun nga yung way back 2022. Yung ano pa ako nun filing for licensure examination for teachers. And parang kakabukas lang nun and na imbis magpapiling ako ng let nun and naubusan ako ng slot sa Manila. So ang natirang slot po sa akin nun is Dasma at Santa Rosa. No, so sa Santa Rosa doon ako napunta. Since kabisado ko yung Santa Rosa dahil doon ako dati nag-OJT. And so yun nga na ang top secret ko doon is yung stop over ako sa mismong terminal sa Balibago, Santa Rosa. So na ako kasi nakaupo lang ako noon kasi wala pang biyahe that time kasi medyo restricted pa yung biyahe nun, mga 2022 ng April. Medyo konti pa biyahe nun. So, nag-stop over ako sa 7-Eleven sa may Santa Rosa sa Balibago. Sa isang convenience store. Nagsabi pa ako ng name. So, yun nga, nag-stop over ako dun sa isang convenience store no, para uminom ng tubig. So, hindi ko napansin pa na nakapagbulsa ako dun ng isang ng tsokolate. Nakapagbulsa ka ng isang tsokolate mula sa convenience store? Wala. Hindi ko alam kung na-recognize siguro ng bantay. Pero hindi ko naman sinasadya. Grabe naman yun. Ano lang yun Cadbury ng isang piraso lang. Pero paano mo na ilagay sa bag mo? Na isuksok mo? Saan mo na ilagay? Sa kasi naka-jacket ako that time Oo. Naka-hoodie ako. Di ba may bulsa ang hoodie? So, parang nung pumipili ako ng kakainin ko kasi nagugutom na ako, kakababa ko lang sa isang sa biyahe. Biglang may tumawag sa akin. So, yung hawak-hawak ko, naibulsa ko. Parang yung involuntary movement ba? Parang normal na hindi ko napansin pagdapas ko. Yun nga, nakabit-bit pala ako dahil isang tsokolate. Kaso, medyo malayo-layo na ako, kinain ko na lang. Ininom mo na lang? Yung kinain ko. Kinain mo, tsokolate, hindi chocolate drink. Hindi, tsokolate talaga. Tsokolate talaga? Yung bar? Oo. Medyo mahal ba yun? Hindi naman, mga nasa lang naman yun. Maliit lang siya, mga nasa wala pang hundreds. Yung galawan mo pang magna. Pang dodong smooth gano'n. Pang dodong smooth ka dun Doon mo naka-hoodie ka. Tapos, kunwari may kinausap ka. parang ang linis lang galawang yun. Nagkaroon tuloy ng idea yung mga kabisyo natin nakikinig ngayon na, ay, gagawin ko rin kaya yan. Alam nyo na po yung mga may convenience store po dyan
na binabantayan ngayon. Mag-ingat-ingat po kayo sa mga naka-hoodie, ah. Tapos ganito itsura ko, mukhang hindi pa pagkakatiwalaan ko. Talaga ba? Ikaw nagsabi niyan, hindi ako, ah. Hindi, mas maigi na ako na naglait sa sarili ko kaysa laitin pa ako na iba. Hoy, pero ang tanong ko, pumunta ka ulit ba dun sa convenience store na yon? Ay, hindi na. Layo-layo, Santa Rosa yun. Taga-Antipolo ko. Hindi ka na napadpad dun ulit. Hindi na. Ilan yung kaheran doon? Di ba sa ganong convenience store, minsan isa nga lang yung nakabukas na register. Walang guard. Well, sa labas. Hindi ko naman sinasadya. Grabe naman. Kaya nga, kung hindi mo naman sinasadya, okay lang yun. Yung iba nga dyan, diba, hindi sinasadya. Kala nila, nawala yung wallet nila. Pinagbintangan pa yung ibang tao. Yung pala, nakaipit lang sa kilikili nila. May ganun, diba? Meron. So, may mga pagkakataon talaga na sabog tayo sa buhay, diba? Ano bang mga ginawa mo nung araw na yun kaya nagkaganon yung nararamdaman mo? Kasi, ang mall kasi nun, parang kailangan daw maaga ako dun sa PRC Santa Rosa, sa may Robinson Santa Rosa. Umalis ako ng bahay ng siguro mga 3:30 to 4. Madaling araw. Madaling araw. Lutang na lutang talaga ako. Kasi kailangan ko maaga dun eh. Kasi may pila daw pag 3 beses pa nga bumalik dun eh. Parang kaluluwa mo pa lang yung nag-ooperate ng mga oras na yun. Kaya sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko pwedeng ulitin pa itong exam na ito. Dahil na nilakot eh. Pero congrats, nakapasa ka na ngayon, diba? Ayan, din nga, nagtuturo na rin, diba? Ayun, nagtuturo na rin siya, Professor pala ang kausap natin ngayon na si Dodong. Sabi ituro ko rin dito, sa nila yung ganun. parang kilala daw nila yung caller. Huwag mo ituro sa estudyante mo yun, uy. Hindi naman. Depende rin kung pag kapos na kapos sila. Tinuturuan mo maging magnanakaw. Loko-loko. May gusto ka bang batiin ngayon? Yun nga, pabati po sa mga students ko sa... Di ako magsasabi ng ng eskwelahan ko, baka makilala ko. So magbati na lang ako sa mga students ko, si Nexem, no? And pabati na po sa Team Tech and Team Rocketeers. Ayun. Smooth. Dodong Smooth, maraming salamat mula sa Lower Antipolo. Thank you. Ingat lagi. Salamat po. Salamat. Ay, sorry. Na-end ko na yung call kasi ang dami tumatawag eh. Pakinggan naman natin itong next caller natin. Pag ganito pala, nararamdaman ko rin talaga na yung iba, hindi naman nila sinasadya na gawin yung isang bagay na medyo mali. Pero nagagawa nila, diba? Wala naman kasing intensyon na makapang-dekwat. Pero ang nangyari kasi, mukhang na-dekwat. Kasi hindi mo na-expect eh. Meron pa nga yung akala mo, binabayaran mo na yung item habang nasa convenience store ka. Tapos maya-maya, nag-aantay sa'yo yung mismong kahera na parang hindi mo malaman yung dahilan bakit siya nakatungangat, bakit di niya pa binibigay yung item, pero yung pala, inaantay niya lang na magbayad ka. Kala mo nakapagbayad ka na pero hindi pa pala. May ganun. Pero yung iba naman ginagawa nilang modus yun Yung akala nyo or parang pinapadama sa'yo na hindi ka pa nakapagbayad, well, in fact, nakapagbayad ka na. So, dapat maging matalino kayo. Tsaka, wag po kayong magsasabog, pag may mga binibili kayong mga mahalagang bagay. Anyway, meron tayong caller on the line, our second caller of the night. Hello! Magandang gabi! Hello? Hello po. Ay, hello po. Napakainhin naman ang boses mo, B. Hello! Anong maitatawag namin sa iyo na pangalan? Gil na lang po. Ano? Gil. Gil. Apa. Parang gigigil, ganon? Hello? Gil. Hello po. Ito ba yung parang gigigil, ganon? Parang ganon po. Okay, sige. Gil, taga saan ka? Taga Batangas po. Oy, Batangas. Ang mga Batanggenyo ba, uso pa rin yung mga alae, yung mga ganon? Meron naman pong iba ganon. Ikaw? Hindi po. Ay, hindi. Di lumaking Metro Manila ka Pero na. hindi po.
Meron lang po talagang salitang may pagkabatanggan niya. Okay. Pero hindi naman po yung mga may mga alae. Ganun. Oo. Yung mga nag-aalae, yun yung mga medyo talagang tubong or parang sagad-sagara na tubong Batangas na. Opo, ganun po. Pero yung mga medyo bata-bata katulad mo, hindi na nakuha yung alae. Hindi na po. Okay. Okay, sige. Gil, mula sa Batangas. Ano ang top secret mo? Ay, bigla nawala si Gil. Gil, ba't nawala ka? Akala ko ba mag-uusap tayo? Akala ko ba gusto mo ko tawagan? Kinabahan siguro to si Gil. O baka napindot niya lang. Gil? Gigigil ako, ha? Ay, weak signal. Pag ganun pala. Medyo mahina yata signal sa sa Batangas. Ganun ba yon? Mahina signal sa Batangas. Hello? Okay. Well, abangan natin yung ating second caller. So, Kabisyo, kung ikaw gusto mo ring tumawag, eto ng pagkakataon mo para tumawag sa akin. Para magbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, 0917-814-9718. Inuulit ko at 0917-814-9718. Kapiling pa rin ang tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto. DJ Rocketera ang Basa Princess ng Love Radio para sa programang Top Secrets. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Mas kontrobersyal, Hindi ako ang ina! Kapatid lang ako! mas pinainit, Wala siyang kwenta ka ba? at mas pag-uusapan. Nahuli ko ang boyfriend ko at ang ate ko sa kwarto. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top secret. Top secret. Top secrets. Hi Kabisyo! We're back on air. Kapiling pa rin ang inyong Basa Princess DJ Rocketera, ang tagapagsiwalat at tagapagprotekta ng inyong pinakatatagong sikreto. And for today's radyo, of course, Friday. So SPG ang mga episodes natin. And we have a caller on the line na kanina pa natin nakakausap. Siya po ay si Shane from Cavite City. Hi Shane! Eh po ulit, DJ Ayan. Rocky. So, ituloy mo na yung kwento mo. So, nagkaroon ka ng seaman na boyfriend, Yes, tapos pinakilala niya sa'yo online yung best friend niya. Tama ba? Online niya pinakilala? Opo. Tapos, yung pala, meron pala silang lihim na relasyon. O, tapos? Yes po. Yun nga po. And that girl kasi, so sobrang naging open ko na siya or naging close. So, lahat inopen ko sa kanya. Even yung nangyari sa amin sa Tagaytay. Nangyari sa boyfriend mo tsaka sa'yo sa Tagaytay? Sa akin po. Opo. Okay. Kasi So, kumbaga parang, syempre, inopen mo? Ayun po. Sinabi ko po sa kanya na, bestie, bakit ganon? Sabi kong ganyan. Medyo nakaka-awkward, pero syempre, since babae ka, i-open ko to sa'yo. Sabi kong pong ganyan sa kanya. Sabi Wait lang. Gusto ko munang malaman. Alam mo na ba na meron silang something ng boyfriend mo o wala ka pang alam nung time na yan? That time wala pa po talaga. Kasi parang ang pagkakaano ko nga po is ever since
best friend na sila since high school, ganyan. So, never po ako nag-isip and never din po ako nagselos dun sa babae. Okay, sige. Kwento, tuloy. So, yun nga po, nakwento ko sa best friend niya. Sabi ko, bestie, bakit ganun? Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi nung nag-Tagaytay kami, sayang lang yung staycation namin. Tapos sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, kasi alam ko pag seaman, mga magagaling sumisid yan diba? Sabi ko pong ganun. Tapos, so ang behind that expectation, sabi ko, ba't ganun? Sabi ko ganun. Bakit? Nilamigan lang ako. Sabi niya, anong nilamigan? Sabi ko, kasi wala na talagang tumatayo. Wala na si Junjun. Ayaw na po talaga siyang tayuan. As in, nakailang attempt na po kami, even sa bahay, wala po talaga. Kaya sabi ko, instead na nininervous ako and I feel so excited kasi nga po, nagka-boyfriend ako ng seaman and gwapo rin naman po. Pero that time, I was so disappointed knowing na gwapo lang talaga pero hindi ako kayang pasayahin. Alam mo, yan ang perfect example ng budol. Nabudol ka, na-scam ka, girl! True. Kaya nga po, gano'n, parang inisip ko na. Pogi. Pogi po talaga siya. Sino ka mukhang artista? John Lloyd. Opo. Tapos, Jutes naman po. Ay, sorry po. Ano? Jutes. Ay, Jutes and Teddy. Opo. Actually, ang nangyari nga po kasi sa akin that time, parang, syempre, a week before siya dumating, sabi ng mga friends ko, ng mga pinsan ko, prepare mo na yung sarili mo, magganito ka na, magganyan, mag-inom ka ng pineapple ba yun, at saka yung candy na snow. Nag-ahit ka rin. Mag-shave daw. Nag-shave ka. Nagpa-Brazilian ko, nag-shave ka. Shave po. Kasi actually, pangalawang jowa ko lang naman po talaga si Marino. Kumbaga parang hindi po ako din pala jowa kasi medyo busy din po ako sa work ko. Mm-hmm. So that time, hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Pero talagang na-disappoint ako kasi syempre, parang pag sa may mga GC po rin kasi kami ng Marino. Parang pag Marino, meaning magaling sa ganito. Pero ako na-disappoint kasi nung time na nagla-love making na kami, akala ko talaga mapapaligaya ka. Opo, nagulat na lang ako, sabi ko, napagano na lang po ako. Di syempre po, yan, love making. Tapos syempre, ako naman excited. As in, lahat na lang po ginawa ko para maging the best yung night na yun sa amin. Pero sabi ko, okay ka na? Sabi ko gano'n. Bigla siyang, nagganon siya. Tapos ko, okay ka na? Sabi niya, oo. Sabi ko, inano ka na? Sabi niya, oo. Tapos sabi ko na lang po, okay. Sabi ko na lang po. Hindi ka makapaniwala na okay na pala siya? Oo. Kasi wala po ako naramdaman kahit tusok. Kaya sobrang nadismaya po ako. And for that, doon ko po naintindihan na kaya pala siya lagi niloloko ng babae kasi talagang wala na pong tumatayo. At kaya siguro sila nagkatuluyan ng best friend niya kasi yung best friend na lang niya yung nakakaintindi sa kanya. Well, actually, yun naman po kasi parang iba na po yung, parang ibang na po yung, parang ibang reason na po yun. Sabagay. Kasi nagkaroon na rin po ng misunderstanding. Pero sa akin po, sabi ko nga, in 1 year na naging kami, and for that certain months na nagbabakasyon siya, talagang ina-expect ko talaga yung tipong, sabi nga nila, parang 50 Shades of Grey. Opo, ganyan. Malulumpod dahil nga sobrang excited, ganyan, kasi LDR po. Pero ang nangyari sa akin, nabangha ako na, yun na yun. Hindi ko po talaga behind that expectation na seaman, magaling sumisid po, marunong. Pero yung as in pong wala po talagang tumusok. Ayan. Paano ba yan? Mga Marino. Sa mga Marino na nandyan, pagtanggol niyo yung mga sarili ninyo. Etong si Shane, diba? Hindi mo lang nasisid ng Marino. Diba? Yung expectation niya. Yung pala na mapaprank lang siya. It's a budol pala. It's a prank pala sa kanya. Nakakaloka. Pero first time nyong gawin yun nung nandun kayo sa Tagaytay. First time nyo talagang magkakilanlan. First time mo makita yung niya. Ano reaction mo nung makita mo? Uy, grabe. Actually, Jutes and Teddy. That time po kasi okay naman po siya Pero pag po talagang doon na, wala na.
Well, ano yun? Hindi man lang siya humahalik. Humahalik naman. Opo. Meron naman, may mga, may romansahan naman, ganon. Opo, ganon. Pero, the fact na nandoon na talaga sa ganon, sabi ko, wala talaga. Ay, nga sabi ko, hindi man lang sumakit yung balakang ko. Sabi ko, di nag-cellphone ka na lang nun, ganon. Natulog na lang po actually. Natulog ka na lang after nag-cellphone ka. Sayang nga po yung binayad namin doon. Kaya nga sabi ko, nag-BK staycation pa tayo rito. Tapos wala rin naman palang mangyayari. May tinatanong dito si Maria Morena ng Love Radio Palawan. Ano daw height ni Marino? Ano po? Anong height ni Marino? Gano'n siya katangkad? Actually, magkasintangkaran lang po kami, 5'7". Matangkad ka rin pala? Yes po, opo, 5'7". 5'7"? Yung kanya siguro 7 minus 5, no? As in, sa totoo lang po, DJ Rocky. Ganun lang? Wala po talaga. Wala talaga? As in, kasi nagkaroon din naman po ako ng ex-husband before eh. Kasi sa ex-husband ko talagang bumubukol. Yung sa kanya po talaga wala. Wait lang. Anong size ng paa nung Marino? Ano po, size 8.5. 8.5? 5'7", tapos 8.5 yung size ng paa. Maliit lang daw talaga. Pero may iba maliliit pero malalaki ang yun puso. Yun nga po eh. At saka medyo rin po siguro DJ Rocky kasi meron siyang sakit, diabetic. Maybe that's the reason kaya po ganun. Ganun ba yun kapag diabetic ka? Yun po kasi ang sabi rin ng ibang mga doctor and specialist na nakakausap po. Opo. Pero pwede malaman kung ilang taon na yun? Yung Marino? Magkasing edad lang po kami. Nasa 41. 41 po. Sinubukan pang mga inom-inom ng mga supplement, ganyan. Actually, nga rin po siya nun eh, nag-robos ba yun? Pwede po bang i-mention? Actually, hindi. Pero nagbanggit mo na, kaya wala na tayong magagawa. Yung po, nag-try po siya, pero wala po talaga eh. Tapos minsan nga po, parang ang init na ulo niya. Siguro dahil nga parang syempre bilang lalaki, wala siyang maibuga, parang ganun po. Pero ako naman po kasi bilang girlfriend, naiintindihan ko naman po. At saka hindi ko naman po siya pinaghahanapan sa ganung bagay. Kaya lang, nagulat lang din po ako talaga. Kasi the mere fact na alam ko marami siya naging girlfriend. Pero behind that pala po is, yun nga, meron pa talaga siyang komplikasyon wherein hindi na talaga siya may enjoy ng babae. Unless siguro walang karanasan yung babae. Kasi kung walang karanasan yung babae, tapos wala naman siyang basis dun sa mga una niyang experience, feeling ko kaya niyang tanggapin yung ganun kasi yun pa lang naman yung una niyang makikita eh. Diba? Kumbaga nandun na siya sa level 1, diba? Nasa grade 1 pa lang siya. Opo. At saka DJ Rocky, lahat po kasi ng ex niya, naging friend ko. Kumbaga parang kinaibigan ko. Talaga? Opo. So nag-benchmark kayo, ganyan? Hindi naman po, parang kumbaga parang nag-ask din ako sa kanila kasi meron siya naging ex wherein malapit lang yung house sa kanila na nagtanong sa akin na sabi sa akin, bakit kayo tumagal ng 1 year? Sis, sabi ko, mahal ko sabi niya, kasi ako 1 month lang, di ko talaga yan chinaga. Sabi ko, why naman? Mabait naman ka ako. Sabi, paano? Hindi ka naman paano niya sa kama. Gumano na siya. Kaya natawa na lang din ako. Sabi niya, medyo awkward lang sis, pero hindi talaga yan marunong sa kama. At saka hindi na yung tinatayo. Ano yun po sinabi sa akin nung ex niya. So dalawa sa naging ex niya. OMG. Nagkwentuhan pa kayo ng dalawang ex niya ng gano'n Pero actually, 3 nga po Ay, 3 pa? Nako. Naging friends ko po lahat sila. Kaya alam na po namin lahat yung secret niya. Pero yung dun sa una mo, talagang malaki. Opo, kasi po yun yung sa una ko po, yung sa daddy ng anak ko. Opo, medyo ducks po yun Kaya talagang makukompare mo, 'di ba? Na yun, ang laki tapos ito wala kang maramdaman. Opo, tsaka even po yung mga exes niya, kaya talagang sabi nga nila, chinaga mo yan ng 1 year, walang nangyayari. Kami nga, months lang, iniiwan namin yan, sabi po sa akin. Wait lang, paano mo naging friends yung mga ex niya? Tinanong ko sa FB? Hindi naman po, DJ Rocky. Actually, may issue nga po kasi kami regarding sa pera. So with that, doon ko po nalaman na scam din siya. I mean, meron po talaga siyang kalokohang taglay. Gwapo lang siya, pero marami siyang mga kalokohan talagang ginagawa. Opo.
Yun nga po. Kaya siguro, yun na lang ding best friend niya ang papatol sa kanya kasi nga, yun lang din ang nakakaalam ng mga pinagagawa niyang di maganda. Kasi even yung ex-wife niya, nag-warning sa akin na tapos na raw siya doon sa ex niya, sa ex-husband niya. Then kami naman daw mag-suffer. Yun po. Ano po siya, history. So, meron ka na palang babala ng mga naging ex niya. Ito yung posible mong maranasan sa piling niya, ganyan. Tinataningan ka na pala ng mga panahon na yun. Kasi baka hindi ka naman pala talaga lumigaya. Pero ang tanong ko, nagsunod-sunod pa yung experience mo na ganun dun sa ex mo sa loob ng 1 taon? Well, actually, sinubukan nyo pa? Yung pong staycation po kasi namin, DJ Rocky, yun yung first 3 months ng relasyon namin. Mm-hmm. Then, after 4 months kasi, mag-onboard na siya. Then, yung last nga po nito, nung bago kami mag-break. Wait lang, bago yun, hindi pa kayo nagkikita. Kumbaga, first meet nyo talaga yun. First meet po namin yung nagplan kami magtagaytay. Then second po yung sa dito lang sa bahay. Yun yung so, talagang sabi ko. Walang kapkapang naganap pala muna. Kasi di ba normally parang guard ka muna, kapkapan muna yan, di ba? Wala po. At saka talagang nasabi ko nga po na ano ba yan, in 1 year talagang virgin pa rin ako. Kumbaga wala talaga nangyari. Oo, kumbaga masikip na masikip. Kasi DJ Rocky, kasi nagpapa-OB din ako that time nung dito siya. And then si doktora, nagtataka din siya. Sabi ng doktora, may partner ka ba talaga? Siguro dahil. Kasi sumikip. Ni doktora. Kakaloka. Kasi alam nila kapag merong nakapasok at wala diba? Kaya nga po, nung nasa OB clinic po kami, tinanong po siya ni doktora if pwede siya magpa-sperm count. Siyempre, kung ganun nga pong di na tumatayo si Junjun, papa-sperm count pa ba yun? Di wala din makukuha po doon. Alam mo, ganito talaga yung mga salitaan kapag naghiwalay kayo ng ex mo. Ganito ka na magsalita yan, lalo-lalo pag masama yung loob mo. Kasi masakit sa puso di ba? Masakit sa puso lang naman po, nag-wonder lang talaga ako. Parang never to expect na ganun. Oo, no. Na parang wala na nga nangyari sa amin. Tapos ako pa yung i-scamming niya. Ayun. Sino ba nagbayad ng staycation nyo? Siya naman? Siya naman po, opo. Buti naman. Opo. Buti naman siya yung nagbayad kasi sasabihin ko talaga sa'yo, egol ka, girl, egol ka. Kung ikaw pa yung nagbayad nun, diba? Nagbayad-bayad ka dun para sa wala, diba? Yun nga po. Kasi nga po, DJ Rocky, ang system namin that night, yung mga katabing room namin, ang ingay nila. Kami ang tahimik. Kumbaga lahat sila nagbabawal alphabet na. Samantalang ikaw, paano ka lang? Paano yung sound mo? Paano yung sound mo nun? Ay, wala po. Hilik lang. Hilik lang. Kumbaga, lahat po sila nagutukan kami. Peaceful. Ngayon, alam ko na ang tawag sa mga jutes na nakikipag-jugjugan. Hindi. Jut-jutan. Sinubukan mong idut-dut, pero jut-jutan lang talaga. Wala po talaga. Wala talaga. So, anong magiging mensahe mo sa lahat ng mga lalaki na parang katulad nung ex mo? Baka meron ka namang tips sa kanila. Kasi syempre, kailangan matuto yung iba dun sa naging karanasan mo sa ex mo. Baka namang meron. Sige, laban. Ako po kasi, DJ Rocky, since totoong pagmamahal naman yung in-offer ko sa kanya, kahit alam ko may kondisyon na siya or kakulangan, siguro ang masasabi ko na lang is maging totoo po sila. I mean, wag po silang manggamit ng tao. Kasi kagaya po niyan, meron na nga siyang komplikasyon or meron siyang kakulangan. Tapos hindi na nga niya ako napaligaya, iskamin pa niya ako. Kumbaga parang wag na pong ituloy. Kasi ang pangit kagaya po niyan, di ba po, naghiwalay kami ng may heartache na nga. Tapos ganun pa, wala man lang memories na maganda-ganda.
Wait lang, alam mo, naalala ko lang. Kasi, syempre, nagbabasa Yes ako ng po. mga SPG secret files. Tsaka marami na Yes ako po. mga narinig ng mga komento tungkol sa ganyan. Kahit na jutes. Okay. Di ba kahit na jutes, may mga nakakapagpaligaya pa rin. Hindi ka ba ginamitan ng makapangyarihan dila o kamay? Yun lang po, dila lang po. Kasi sabi nga po ng mga friends ko, ano ba yan, 10 years ka na nga sa abroad, tapos pag uwi mo dito, nag-iwalay kayo ng first partner mo, then ngayon, nagka-jowa ka after 3 years, tapos ganyan pa, ano ba naman yan? Di parang inaasar po ako ng mga friends ko, dahil nga, parang living virgin Mary na nga lang daw po. Kasi nga, sa tagal, inagyo na po yata ako. Inagyo ka na? Mandami na sapot dyan. Yan. Kaya nga po, DJ Rocky, ang biro po sa akin ng mga ka-office mate ko, Tony Pollard daw po yung poet or yung bat ko. Kasi nga, virgin na virgin. Kumbaga, talagang wala po, kulang po. Kakaloka. So, wala talaga. Wala po talaga. As in, natapos po yung 1 year na wala po talagang natusok at wala po talagang bumaon. Grabe. Napaka-disappointing naman nun sa parte mo. Naramdaman namin, no? Ayan. So, maraming salamat sa iyo, ha, Shane, Thank you sa rin pag-share po, ng DJ iyong Rocky. top Thank secret. you so Sana kapulutan yan ng aral ng ating mga kabisyo na nakikinig ngayon. Especially sa mga gustong magjut-jutan. Diba? Thank you so much po, DJ Rocky. Thank you so much. Thank you po. Thank you po. Okay lang naman talaga na, makipag-jut-jutan eh. As long as wag kang manglamang ng kapwa mo, di ba? Scam mo pa, pa. Pero paano ba yun? Kasi, sa totoo lang, hindi ako masyadong sigurado sa larangang ganito. Dahil, alam naman natin, di ba, na inosente ako eh. Charot lang with the rot. Pero, paano ba yun? Kapag ganyan ba nakikipag-date ka, mahal mo, tapos LDR kayo, tapos mawigla kayo mag-meet, tatanungin mo ba prior kung, gaano kalaki yan? Diba normally pag LDR, lalo na kapag adults naman, ang ginagawa niyan, may video call. Buti hindi nila na-try mag-video call. Nakalimutan ko palang tanungin yun. Wait lang, meron tayong resource speaker. Sige, laban. Mga seaman siya. Mhm. So, by times, Wait lang ha, baka nagulat kayo sino tong pumasok bigla. Eto po si Dodong Smooth. mga nakakilala sa akin, nag-call din ako nung nakaraan. Mhm. So, based na sa LDR setting, possible lang isang video call, kaso may times na nasa bago ka. May time na mapupuntahan kayo na walang signal. Nangyari yan sa lalo na kung nasa bandang yung kalagitnaan talaga ng dagat. Wala talagang signal doon kasi. Kakaroon na ng signal ang phone nila pag nakadaong sila. At saka lang nagkakaroon ng signal yung phone nila kapag nakadaong na sila. And may mga nakikita ko sa Facebook. Ewan ko na nga, baka open. May sumasampa ng barko ng mga babae. Yun. Nakikita naman sa Facebook post yun. Totoo. Baka may pumapatol naman dun sa ex ni Shane, pero nababayaran. Totoo yun. Charot with the rot. Kaso, kawawa naman yun. Kawawa naman si Shane. Kawawa talaga. Kasi, alam mo yun, tapos na yung lalaki, tapos siya yung lalaki. Oo. Nakaka-disappoint yun. Totoo. Nakaka-disappoint yun yung parang nakaka-open sa babae yun. Kasi parang naging parakusan. Naging parausan. Sorry for the word. Fire exit. Ayan. Mabilis labasan. Ibang klase din naman yung isa nating tanggol dito. Dapat hindi puro entrance. Dapat maganda yung exit. Dapat smooth lang. Dapat smooth lang. Ayan, dapat sabay kayo. Ayan, thank you so much, Dodong Smooth, sa iyong komento, no? Ay, ewan ko ba? Sana, pag nagliligawan o nakikipag-date, meron ng ganon, no? Magkaalaman na kung
Ano ba yan? Gano'ng kahaba, gano'ng kalaki? Kasi depende yan sa preference eh. Kasi iba hindi naman nagmamatter sa kanila yung ganun. Yung iba naman nagmamatter sa kanila yung ganun. Mukhang si Shane nagmamatter sa kanya yung ganun. Tsaka gusto niyang maramdaman yung init ng, alam mo yun, ng pagmamahal at the same time yung satisfaction. Paano niya mararamdaman yun kung pakiramdam niya nga wala man lang effort towards her, tsaka hindi mo lang talaga siya binigyan ng priority na maging okay siya, 'di ba, bago matapos yung isa. So, ayun. Sana talaga ay matuto po ang lahat ng mga kabisyo nating nakikinig ngayon na iba muna bago ang sarili. Maging mapagbigay po tayo, maging responsable po tayo. Ayan, at mag-research po tayo nang gumaling po tayo sa larangang ito. Meron po tayong tinatawag na internet. Gamitin po natin ito para matuto po tayo sa mga bagay na posibleng makapagpaligaya sa sarili natin at sa ibang tao. At yan po ang panukala ni DJ Raketera. Mag-iingat po kayo sa mga pwedeng mambudol sa inyo. Maraming salamat muli. Nakapiling po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Raketera, at kayo po sana ay mag-enjoy ngayong weekend. Bye-bye, people of the universe! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic! Mas kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top secret. Top secret. Top secrets. And we're back. Hi, Kabisyo. It's me, DJ Raketera. At kasama pa nga na rin, pa-expire na yung yung utak ko ngayon, no? Friday night. Kasama pa rin natin si Diego of Favu. Hello, Diego. Hello po, yes po. Ayan. So, Tayo na po ito. nabitin tayo sa kwento mo. Oo, yung top secret mo na yun na nga, nakatagpo ka ng isang babae na hindi lang may iisang video, kundi may album pa. Okay, tapos? Actually, DJ, mahilig pala talaga siya mag-video. So, siyempre, customer ko lang siya before sa trabaho ko. Ngayon, una, siyempre, hindi naman agad kami. Niligaw-ligawan ko din siya. Tapos nag-date kami. Then nag-check-in na rin kami noon diretso. Doon ko pa lang sa kanya in-open yun nung nag-check-in kami. Ang bilis ha? Actually, naiya din siya. Mahilig pala talaga siya mag-video. So, inopera niya ako kung pwede daw i-video yung gagawin namin. So, game ako sa ganun. Pumayag ako. Pumayag ka? Tapos, pumayag ako mag-video. Siyempre, naka-video. Ginalingan nyo? Kaya ginawa ko yung best. Talagang ginawa niyo yung best? Uy, pwedeng ibenta yan Yung video na yan Actually, yun nga dito nga sa community may mga hacker din. Actually, may mga nakapag-hack ng account namin. Buti na lang pag naglalapag ako ng video namin, naka-blurred. Kasi ini-edit ko. Actually, nagbablog din kasi ako. Pero hiwalay ang community sa real life ko. Siyempre, hindi ko sinasama yung content na yun. Pero dyan sa community ninyo, kilala kayo? Kung sino talaga kayo? Pag may mga nakikinig, shoutout sa mga taga-community dyan. Ayun, nakikinig. Pag maririnig nila kami, kilala talaga kami kasi sabi nila, good-looking couple kami. Kasi may mga tinatawag silang ganun yung pag nakita kanila. Kasi pagka meron kasi kaming tinatawag na eyeball, yung meet and greet, parang ganun. So dito nagaganap yung mga fantasy namin. Yung mga play. Kung tawagin namin yung play, may play kami, ganun. Di ang dami ninyong participants. Kami ng isang... Kasi medyo, pag may GC rin po kasi kami, bali, pag nag-create yung admin ng meet and greet, aarkila kami ng isang resort, kami lang ang tao doon. So kung mga 30 person, mga 10 couple,
20 unis, 20 bull, mga ganon. Yun, dun po. Pero separate naman po yung mga room ng couple, ng uni, separate. Meron naman pagkakataon na sama-sama din. Sama-sama. May time na sama-sama yung ginagawa lahat. Oo. So may program po yun, magkakaroon kami ng games. Pero yung games namin medyo kakaiba. Parang halimbawa, may halimbawa birthday ko ganun. Mhm. Tapos ang games nila isusubo ka mga babae. Tapos nakapiring yung mata mo, tapos pipiliin mo kung sino yung pinakamagaling na napil mo doon. Siya yung makakatanggap ng prize, parang gano'n. So normal na lang sa amin yung mga yung mga ganong eksena, parang Tapos halimbawa, babae naman yung halimbawa, siya naman yung center ng lahat. Babae naman yung taya, parang gano'n. Tapos lalaruin yung yung bumper mo, gano'n. O kaya kakainin yung flower mo. Kung sino yung mapil niyang gusto niya doon na gumagawa ng gano'n, siya yung tatandaan mo yung kung pang ilan, parang gano'n. Yun yung isa sa mga games. Anong premyo nun? Parang meron silang binibiling mga halimbawa, Bluetooth speaker, gano'n, basta kung ano po yung may provide ng admin na pa-premyo, yun yung ibibigay. Parang katuwaan lang naman po yun. Actually, kahit wala namang price minsan, basta masaya lahat, parang gano'n. Tapos, bago kami umatin, may mga rules naman, saka may mga chip-in kami tinatawag. Halimbawa, ang couple, 1,500 ang iaambag. Pagka bull, 1,000. Pag babae, 500. Ganun. Tapos, doon po kinukuha yung pa-premyo sa ambagan. Tapos, pang-upa sa resort. Okay. So far, ano yung pinaka-extreme na nagawa mo na dahil sa community na yan? Ano yung parang wildest fantasy mo? Oh. So ganito po yun. Dahil nga, halimbawa, may mga newbie, may tinatawag na newbie yung bagong sali. Kasi, pagka nakita mo tong Facebook, community, tapos fantasy mo yun, pero hindi mo pa siya alam. So doon ay papasok na parang ma-attract ka na may ganun pala. So kasali ako, entertain, admin, pero kailangan video call kayo kasi kailangan yung legit kasi na person ka, kasi yung iba po gumagamit lang ng parang hindi naman nila sariling account, parang may mga dummy account. Kasi pwede kita pasahan ng video halimbawa, pengin naman ng video nyo ng YP mo, kapanood ko yung kung paano kami mag-perform, ganun. Tapos, nasa sa'yo na yun kung ipapakita mo yung mukha mo. Pero siyempre, dahil nga may mga trabaho namin. Kasi, sa loob po ng community, magugulat ka, merong doktor, merong teacher, may taga-gobyerno, may taga-Camp Aguinaldo, may taga-Camp Crame. So, yung kahit po pala ganito yung fantasy namin, hindi kami mga basta-bastang tao na nandito lang sa Saka, baka bawal din yung bastos. Kahit na ganun yung fantasy namin, bawal ka pa rin mga bastos ng basta-basta. So, hindi ka pwede magbitaw ng mga salita na hindi ka tanggap-tanggap. Kasi po yung mga nakakausap mo dito, mga professional din yung nila, yung profession nila, parang ganun. Tulad nitong ihatid ko, may position sa company. Parang pinalo ka. Pinalo ka sa Narinig ko yun, pinalo ka sa leg, saka pinalo. Pinaalam ko naman sa kanya, sabi ko matagal ko na gusto tumawag sa'yo. Actually, kay Uncle Dagul saka kay gusto ko nga rin sanang isulat yung. Kaya mas maganda yung ganito, yung actually, kaysa isusulat mo pa. Medyo matagal. meron kaming programang ganyan, susulat mo yung yung sikreto mo. Pero actually, nung iba pa yung oras mo, nung iba pa yung oras mo, lagi naman ako nakikinig talaga kasi panggabi yung mas natuwa ako kasi gabi na. Kasi dati naaabutan ko lang yung segment mo ngayon. Kasama na kita ngayon sa biyahe. Salamat talaga na natuwa ka na panggabi ako Tanungin mo ko, natuwa ako.
Hindi, pero nakakatuwa na na meron tayong mga nakakausap ng gabi ng ganito. Pero, uy, Diego, ano na yung pinaka talagang fantasy mo na nangyari? So ganito, yun nga, ngayon mamimili na yung, halimbawa, ako, gusto ko mag-play kami ni YP, magkikemi kami sa harap ng maraming, kung sino yung welcome lang na manood sa amin sa isang room. So gagawa na May bayad yun, wala? Ano po? May bayad yun o wala? Wala po kasi bawal po yun eh. Pagka fantasy lang. Ang lagi naming deal, nakikipag-deal na without ball money. So ang pinaka-involved lang doon, yung magbabayad ka lang ng ambag mo sa parang resort, ganun. Saka magdadala ka ng isang Alfonso. Ganun. Yun lang pinaka-gastos doon. Okay, so meaning magre-renta kayo ng place tapos i-invite nyo lang doon yung mga manunood. Oo. Tapos kung sino yung mga gusto mong i-welcome na manood kasi hindi naman po pwede lahat makapasok doon sa tawag namin doon red room, playroom. Ilang tao ba dapat? Depende ba sa cashier po sa room. Siguro kami kasi pag kami nagpi-play, ang namimili lang kami siguro mga 5 tao lang ang pwede manood o 6. Iba-iba yun, lalaki, babae. Usually couple po. Para kapag nag-init sila, pwede na sila mag-join. Magjo-join sila. So meaning dalawa kayo sabay pwede? Bali, yung mangyayari, yung YP niya, saka YP ko, swap kami parang ganun. Pero may rules yun. Ako kasi ang rules sa akin ng YP ko, bawal ako halikan sa labi eh. So, pwede mong gawin lahat sa akin. Huwag mo lang ako halikan sa labi. Kasi may na daw yun eh. May parang... May meaning na yun. Iba yung... Kumbaga naka-reserve yun sa wifey mo. Oo. Parang may feelings kasi pag nadadama yung lips. Pwede pala swap. Pero sa lalaki, pwede din. So meaning lalaki, pwede din yun. Actually, pag pumasok ka dito, fantasy mo yun. Kasi hindi ka pa sasali rito kung hindi ka ready sa ganong sitwasyon. Pero bago po kami mapunta dito na pumapayag yung YP ko na meron akong kaano na iba, nag-aaway pa kami nung una. Kasi ako lang naman po yung may fantasy nito eh. Ako lang nag-invite sa kanya. So inuunti-unti niya pong natatanggap na ganun nga. Kasi siyempre, yung may nagiging friend na rin siya sa loob ng community. Nakakausap sila, ganun. Tapos parang natatanggap niya din, parang na-excite na din siya na nakikita din ako na may ka-play, ganun. Pero pinipili niya lang din kasi may mga good looking, meron namang hindi. Siyempre, namimili lang din kami ng kung sino niya yung gustong ipaano sa akin, ipa-play. Ako kasi ganun kapag din ako sa kanya. Kasi hindi ang good mga gusto looking, niya yung mga borta eh. Yung mga malalaki katawan. Kasi kung hindi good looking tsaka parang walang gana, ganun, hindi nakakagana. Opo. Hindi nakakagana. Ano bang tinitingnan yung una? Itsura? Ano din kasi yung katawan ko eh. Nag-gym kasi ako kaya yun din yung mga type niya. Grabe. So anong mensahe mo sa lahat ng mga nakikinig ngayon? Actually, kung alam ko may mga iba diyan na yun din ang fantasy pero wait lang. Bakit may wait? Bumaba na kasi malilit na eh. Sige. Bye wifey. Ingat ka wifey. Bumaba na. Tutuloy ko na yung kwento. Okay, sige. Wait. Overtime na ako para sa iyo Yung iba kasing mga mag-asawa nagiging alam mo may mga ako naririnig akong kwento silang dalawa naglolokohan ganun. Bakit hindi na lang kayo sumali sa mga ganitong na community na tingin ko kasi medyo tumibay ang relasyon namin nung sumali kami dito eh. Kasi hindi na namin kailangan mag-cheat sa isa't isa eh. Kasi nakukuha naman namin dito eh. Ang kagandahan lang kasi dito, nag-cheat ka nang walang feelings na involved. Alam mo yun? Wow. Kagandahan dito, nag-cheat ka na walang feelings involved. Parang hanap lang ng katawan. Kasi, di ba, before naman naging kami, niloloko niya yung partner niya before. Ganon din ako. So, nung maging kami, hindi na kami naglolokohan sa isa't isa. So, yun yung naging advantage lang dito. Pero alam mo, ang naiisip ko dun sa community na meron kayo, kung yan ang thinking ng isang tao, then sumali sa community ninyo. Pero kung hindi naman ganyan yung
prinsipyo, values, tsaka hindi ganyan yung preference ng tao, wag sumali kasi hindi maintindihan. Yung mga nakakaintindi sa inyo, gustong gawin yung ginagawa ninyo, yon, open na open kayo dun sa mga taong yon. Pero kung hindi ganun yung pananaw nyo sa buhay, preference ninyo, wag nyo nang susubukan. Actually, yung kaya ako na-equate ko, yun nga, sabi nila may sakit. Actually, may tawag nga doon, inaaral ko rin naman ba't ako ganito eh. Mhm. Sabi ko, ano ba, yung buyur ata yung nakita ko. Yung nag-enjoy ka nang naninilip ka, parang ganun. Anong pangalan? Buyur. Buyur. Oo. Yun yung tawag sa, parang, di ba, hindi naman normal yun eh. Parang may sakit ka talaga sa pag-iisip. Pero hindi siya ganun kalala. Parang, lang, yun nga, may fantasy ka na every time na ipipikit mo yung mata mo, tapos nakaka-imagine ka ng mga ganung bagay, na-excite ka. Actually, sa mga pelikula na papanood ko rin naman na may mga ganung klase ng sa mga sa mga Hollywood. Meron. Oo. Pero syempre, hindi natin siya ipinopromote, 'di ba, dun sa mga kabataan na nakikinig ngayon, 'di ba? O kung may mga kabatang nakikinig ngayon, 'di ba? Kayo ba kasal kayo? Hindi, pero may anak kami. Kaya tawag talaga sa amin sa community legit couple kasi may anak talaga kami. Yung iba Voyeur kasi- yung sabi mo. Voyeur, no? Oo. Yun. So, yun nga. Hanggang ngayon, na-active pa rin kami. Shout out. Binabati ko nga pala yung mga Mga kasama mo sa community. Oo, community. Actually, may mga nakikinig dyan sigurado. Ayan. Baka mamaya may mag-PPM na eh. Pero biglaan lang tong tawag ko. Kaya nga nasa highway kami. Oh, thank you pero thank you sa pag-share mo sa amin itong top secret mo. Grabe, pang SPG talaga to. Lupit mo! Diego, iba ka. Akala ko naman, Diego, nagbago ka na. Charot with the rot. Thank you so much, Diego. Ingat. Sana maging payapa, maayos ang inyong buhay sa mga desisyong tinahak ninyo sa buhay. Ayan. Actually, naman lagi naman kami safe. Hindi naman kami nagpi-play ng walang protection. Ayun. Sige. Thank you. Okay. Bye-bye. Salamat. Safe ka ba, kabisyo? Wait, pero sabi nila, parang kung gusto mo 100% safe, hindi assurance na naka-protection ka. Ibig sabihin wala ng sakit na pwede kang makuha. O pwede pa rin may makalusot. Basta ang kailangan, nagpapacheck ka. Yun. Tsaka kung gusto mo talaga ng safe, isa lang yun eh. Magkaroon ka ng isang partner. Sexual partner. Ayun, super duper safe ka. At dapat yung partner mo rin na yun, isa lang. Oo. Kung gusto mo ng super safe Pero kung hindi talaga maiwasan, you have to get yourself checked every now and then. Kasi, syempre, katawan mo yun eh. At kailangan, responsable ka dyan. Dapat inaalagaan mo, at minamahal mo. So, kung merong preference yung iba ng ganong aktibidades, sumali sa ganong klaseng community, then go ahead. Pero kung gusto mo ng payapang buhay, nakakatagpo ka ng kapayapaan sa pagkakaroon mo ng relasyon sa iisang tao lamang at ganoon din naman yung karelasyon mo sa inyo. So, wag nyo nang guluhin yung buhay ninyo. Wag nyo nang dagdagan pa ng partner yung buhay ninyo kung doon naman kayo nakakatagpo ng inyong kapayapaan. Pero kung nakakatagpo kayo ng kapayapaan sa pamamagitan ng dagdagan o pagdagdag ng partner sa buhay ninyo, ganun din yung partner ninyo, then ilaban nyo na yan. Kanya-kanya naman tayo ng preferences, diba? Kanya-kanya naman tayo ng mga ginagawa sa buhay, desisyon sa buhay. Pero ang mahalaga dyan, payapa ka. Buo ang loob mo. At masasabi mo sa sarili mo na kapag nategi ka, naging mabuting tao ako. Pag nasabi mo yan sa sarili mo bago ka mategi din, ibig sabihin, you're doing the right thing. Because at the end of the day, kapag tayo'y nawala sa mundong ito, hindi naman tatanungin ng St. Peter na,
Magkano ang yaman mo sa bangko? O ilan ba ang naka-chuk-chak chenes tulo ang bigets mo? Ang tatanungin niya, naging mabuti ka ba? Ano yung mga mabuting nagawa mo? Learn. So, yeah, kabisyo. Every day, we need to strive to be the best version of ourselves and share the love and be kind to everybody. At dyan po nagtatapos ang ating Friday night and actually Saturday na po ngayon. Nag-overtime na naman ang inyong Basa Princess. Ibang klase talaga. Ang dedication ng Basa Princess ninyo sa trabaho, overtime. Maraming salamat. This has been your Basa Princess, ang babae. Tagapag-protekta, tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto at huwag kayong mag-alala, your secrets are safe with me. This is me, DJ Rocketera, at kinakadutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Good night and have a nice weekend, everybody. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!